Come on, let's pray. Hallelujah. We continue to lift your name higher, Lord. And this morning, maraming salamat po sa araw na ito na patuloy po namin kayong pinupuri, sinasamba sa aming buhay. Kayo nga po ang patuloy na maitaas. At kami po ay patuloy na magpakababa po sa inyo. And this morning, Lord, salamat po sa bagong umaga na kami po ay minulad nyo ang aming mga mata at kayo nga po ang una po namin nakausap. Maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkulob mo po sa amin na maaari po namin gamitin ang araw na ito para po sa ikalulugod po ng inyong pangalan. At patuloy po kami nga nagpapasalamat po sa inyo sa inyong pag-ibig na patuloy nyo pong pinaparana sa bawat isa. Thank you, Lord. At patuloy nyo pong pinaparanas ang iyong dakilang pagmamahal, dakilang katapatan po sa amin, ang iyong forgiveness sa aming mga naisip, sa mga nasagawa po namin, nasalita. Panginoon, nga po yung humihingi ng kapatawaran po sa inyo. And we believe, Lord, that you have the power to forgive our sins, all our mistakes, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po sa patuloy pong pag-remind po sa amin that every day we should pray, Lord, na bawat araw po ng buhay po namin, kami po ay kumatagpo po sa inyo. At salamat sa pagpapaalala, ang kahalagan nga po ng ang corporate prayer po namin, especially during morning prayer po namin. Maraming salamat po, Lord. And thank you, Lord, for the blessings na patuloy nyo pong pinaparanas po sa amin. Patuloy pong pinaprovide sa amin at maging po ang mga kabigatan po namin sa buhay, mga problema po namin ay patuloy po namin pinagpapasalamat po sa inyo. Sa pamagitan po nito, Lord, ay kami po ay lalong mas lumalapit po sa inyo. At salamat po sa confidence na patuloy nyo pong binibigay po sa amin. Salamat po sa pag-asa, sa lahat po na pinag-pray po namin. At sa mga pagkakataon, Lord, na kami po ay nanghihinawa, Panginoon, kami po ay paalalahanan kung gaano po kayo makapangyarihan sa aming mga buhay. Kayo po magsilbi po naming sandigan sa buhay po namin at sa amin, Lord, ay di po kami manangan sarili po naming kakayanan. Kayo po ang gawin po namin Diyos sa aming mga buhay at patuloy po, Panginoon, na kayo po ang tingnan po namin na pinakamataas sa bawat area po ng buhay po namin. Salamat po, Lord, sa lahat po namin pagmamalabis, sa lahat po namin mga pagkukulang na aming nagawa. Ito po yung aming hinihingi ng kapatawaran po sa inyo, Ama. At kami po yung patuloy na nagpapakumbaba, nagpapakalinis, na lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa pag-ibig na patuloy pinaparanas. And we cast out all our worries, all our anxieties, Lord, to you. Because you said in your word that you always care for us, Lord. Sa lahat po naming alalahanin sa buhay, mga pinagdadaanan po ngayon, na mga mga dahilan kung bakit nababagabag po ang aming kaisipan. Kayo po magsilbi po namin kapayapaan at kagalakan po sa aming mga puso. Maraming salamat po, Lord, dahil meron pong isang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Merong kayo, merong Ama na handang makinig po sa kanilang mga anak. At sa mga panahon na pinatawad niyo po yung mga kasalanan po namin, ayun nga po, wala na nga pong katumbas na halaga sa lahat po ng aming napagdaanan, na nandun po kayo. Salamat po sa comfort. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkilos nyo sa buhay po namin, na ito po itignan po namin na malaking utang na loob po sa inyo. At bilang pagbabalik, kami po patuloy na magpasalamat at kami po ay patuloy na sumamba po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Patuloy nyo po nga po kaming gawin na kagaya nyo at patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, mga tagapanguna po ng aming simbahan. Mula po kina Pastora Karina, kina Tatay Billy, kina Ma'am Joy. Kayo po ang patuloy na kumali nga po sa kanila, mahabang buhay, pagkaloob niyo po sa kanila, Lord. At patuloy niyo po silang i-bless in every area ng kanilang buhay.
at sa kanilang spiritual na buhay, Lord. Kayo po ang patuloy na kumaingat at kayo po ang patuloy na magpainit sa kanilang relasyon po sa inyo. At ano man po ang kanilang maranasan, spiritual man o maging physical, ayun nga po dumaloy po sa amin bilang mga downlines po nila sa loob po ng aming bahay panambahan. Maraming salamat po sa buhay po nila na patuloy po nilang pinapagamit po sa inyo. Kayo po nakakaalam ng mga desire ng puso po nila, mga panalangin po sa kanilang family, panalangin po nila sa kanilang mga finances, sa kanilang mga personal na dalangin. Kayo po nakakaalam nun, Lord. At for us, Lord, bilang mga kabilang sa pamilya po ng simbahang ito, kami po ay mag-share sa burden na kanilang binubuhat. Maraming salamat po. Bless them mightily, kanilang mga anak, kanilang mga tao na may connection po sa kanila. At ano man po kanilang mapuntahan, sila po yung maging pagpapala sa mga taong pupuntahan po nila. Ano man pong maawakan ng kanilang mga kamay, maapakan ng kanilang mga paa, ito po yung maging pagpapala po sa iba. Sila po yung patuloy niyo pong gabayan, saan man sila mag-drive, saan man sila patungo, Panginoon, sino man po ang kanilang puntahan, ay kayo po ang kumaingat po sa kanila. Bless them mightily, Lord. Kayo po ang patuloy na magpala, na siksikliklik at umaapaw, at patuloy po itong dumaloy sa loob po ng bahay panambahan po ninyo. And for us, Lord, sa mga primary leaders ng simbahang ito, salamat sa pagkakaisa na patuloy niyo pong pinaparanas po sa amin. Magdalanginan po kami at panalangin ng bawat isa. Kung may manghina, magpalakasan po kami, Panginoon. At patuloy kami magpaalalahanan sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po dahil kami po inilaga ko nyo sa simbahang ito. Hindi namin ito pinili, but kayo pong pumili po sa amin na kami po ay mapabilang sa CRC Santa Ana. Maraming salamat po dahil hindi po namin alam kung nasan po kami, kung wala po kami sa simbahang ito, Panginoon. At patuloy po namin itong i-appreciate ang aming church building. Patuloy po namin itong dinadalangin po sa inyo. Salamat po dahil matagal po namin itong pinag-pray at pinagkaloob nyo po ang simbahang ito na dati kami maliit, Panginoon, but kami po napagkatiwalaan sa ganito kalaking simbahan at pinagkaloob nyo nga po ito, Lord. At patuloy po namin itong ipanalangin po sa inyo, bagamat binigay nyo na, patuloy pa rin po namin itong ipapanalangin at hindi po namin kalimutan kung paano po kayo naging faithful nung binigay nyo ang simbahang ito, Panginoon. Maraming salamat po, and we believe, Lord, that we are destined for greater, Panginoon. Niniwala kami na may mas ibibigay pa po kayo mas malaking bahay panambahan po sa amin, na hindi lang po kasya mga hundreds but thousands of people, Panginoon. Na alam po namin na hindi nyo po ito itatago sa amin, Panginoon. Na alam po namin nagawa nyo po sa iba. We believe, Lord, gaya nyo rin pong gawin sa simbahan po namin, Lord. Maraming salamat po. We bless everyone, Lord, na miyembro ng aming pamilya, simbahang ito, sa mga bata, sa mga kids, Lord, sa mga youths, sa mga young pro, sa mga nanay at tatay, sa mga elders po ng simbahang ito. Ay dinadalangin po namin sila, Lord, and we appreciate them. At patuloy po namin dinadalangin ang bawat isa na kami ay palakasin sa aming buhay spiritual, at kayo po ang maging kalakasan din po namin ng aming physical na katawan. Kayo po manguna sa loob po ng simbahang ito. We apply the blood of Jesus upon this church, and we believe this church, Lord, ay ginawa para po sa inyo. Kayo po ang makita palagi. Walang sino man ang maitaas na pangalan, hindi po yung mga nagtuturo, hindi yung mga nagpapagod, kundi yung pangalan nyo nga lang po, Panginoon. Maraming salamat po na kayo pong patuloy na gumabay sa amin, sa bawat head po ng mga nasa ministry po namin, sa praise and worship, sa ushering, Lord, sa mga dance, sa multimedia, sa mga nagluluto, sa mga kids, Lord, sa mga naghahatid sundo, sa lahat po ng ministry na kinabibilangan po ng bawat isa. Ito po ay maging instrumento upang kami po ay mas mapalapit po sa inyo, mapagamit po namin ang kaloob na galing po sa inyo, Lord, at gawin po namin ito para po sa inyong ikapupuri lamang at hindi sa aming
pansariling ikatataas, kundi sa ikatataas ng pangalan nyo nga lang po, Panginoon. Maraming salamat po. Kami patuloy na magpalakasan sa loob po ng aming bahay panambahan. Dinadalangin din po namin ang bawat aming prayer life, yung mga devotional life po namin na hindi nga po namin kalimutan ng mga basic na dapat po namin gawin sa loob po ng bahay panambahan ito, Lord. Ang aming fellowship po namin sa lahat po ng mga gawain sa loob po ng aming simbahan, mula sa morning prayer, sa midweek, sa crossover, sa morning prayer pag Sabado, sa Sunday service po namin, even sa mga trainings po namin, Lord. Ito ipahalagaan po namin. Ito po kami makibahagi, Panginoon, sa pasanin na ginagawa po ng aming simbahan. Kung kami po nagkulang, kami po humingi ng kapatawaran, Panginoon. At kayo po ang patuloy na kumalinga po sa amin sa lahat po ng pinagdadaanan ng aming bahay panambahan, sa lahat po ng pagsubok na pinagdadaanan po ng simbahan po namin. Ito po ay aming inaasa po sa inyo na katugunan, Panginoon, ay mararanasan po namin na dinadalangin po namin yung multiplication. We believe, Lord, yung harvest, Panginoon, ay nandun na. At niwala kami sa yung oras, kaparaanan, nandoon na nga po ang katugunan nyo sa aming mga panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dinadalangin din po namin maging ang aming mga pamilya, aming family po namin na biological. Dinadalangin po namin sila sa inyo. Kayo pong patuloy na maingat sa aming mga pamilya, mula po sa aming mga magulang, nanay at tatay, sa aming mga kapatiran, mga kapatid, Panginoon. Dinadalangin po namin sila sa bawat araw na kami manalangin, ay idamay po namin sila sa mga prayer po namin, Lord. At kayo po ang magbigay ng kaluguran sa loob po ng aming tahanan, peace at love sa loob po ng tahanan po namin. Ang winawaksi po namin ang spirito ng mga sugal, pagmumura, pag-aaway ng mga magkakamag-anak, pagkakaisa, Lord, yung aming hinihingi sa loob po ng mga tahanan po namin sa pangalan ni Jesus. At yun nga po, Panginoon, ang dalangin po namin kung punong-puno ng pag-ibig ang aming tahanan, at hindi na nga po kami maghanap ng comfort sa labas, Panginoon. At bigyan nyo po ng karunungan na aming mga magulang na mapamunuan na maayos po, Panginoon, ang aming tahanan. Na at every decision, Panginoon, na magmula po sa kanila, yun nga po makalulugod sa lahat po ng mga family members. Kayo po magbigay ng karunungan sa aming mga tatay. Magkaroon po sila ng banal na pagkatawad po sa inyo, dahil sila po ang head of the family. Kayo po ang kumatagpo po sa kanila sa bawat araw po ng kanilang buhay, at maging po sa aming mga nanay na nagsisilbing ilaw po ng aming tahanan, ay mag-ilaw po sila at makita, Panginoon, ng Diyos sa kanilang mga buhay. At sa amin po na mga first generation na Christian, kami din po, Panginoon, ay magsilbing liwanag sa loob po namin mga tahanan. For us, Lord, na may dala din po namin ang aming mga magulang sa bahay panambahan po ninyo. Wala lang po itong imposible, dahil nagawa nyo po sa iba po namin kapatid. Niniwala po kami na kaya nyo rin pong itong iparanas sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Lord. We declare promotion upon our siblings na nagtatrabaho, pagkatapos ng kanilang pag-aaral, pagtatapos ng pag-aaral po nila, sila ay makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho. Yun po ang aming dinadalangin sa aming mga kapatid, Panginoon. At sila po ay lumaki na may takot po sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy po namin dinadalangin sa inyo ang aming mga magulang. We apply the blood of Jesus upon our families. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kayo po ang manguna sa aming bansa, ang bayan po ang barangay po ng Santa Lucia, ang Santa Ana, ang Pampanga, Panginoon, ang maging Bataan, at bawat area po ng bansang Pilipinas. Ito yung aming dinadalangin po sa inyo. Ang mga bawat Pilipino ay magkaroon ng banal na pagkatakot po sa inyo, at kami po ang humihingi ng kapatawaran sa bawat pagkakasala na nagagawa po ng aming bansa. At kayo po nagwika na pinagpala po ang Diyos na kayo po ang Panginoon. At
Patuloy po namin dinadalangin ng bawat mga Christian churches ay maging instrumento para marami pong makakilala po sa inyo at maging mga malalaking tagapagturo ng ibang katuruan ay maituro po nila na maayos ang mga salita, Panginoon, na ayon po sa inyong sa Word of God. Maraming salamat po, Lord. Patuloy niyo po silang gabayan at ang bawat mga Christian churches. We believe, Lord, sila ay patuloy na gagamitin niyo mightily. Bagamat maliit pa lamang po yung percentage ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas, we believe, Lord, that someday ito po ay lolobo, dadami at marami pong tao makakilala po sa inyo at magiging legal po yung pag-Bible study sa mga schools, sa anuman lugar at wala pong pipigil sa aming Panginoon. Maraming salamat po. We believe, Lord, that one day ng bansang Pilipinas ay maraming magsusuko ng buhay po sa inyo. Ang bansang Pilipinas ay maraming makakilala po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ama. Naniniwala po kami na mahal niyo po ang bansa po namin at kahabagan niyo po ang aming bansa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ang dalayan din po namin ng word po na monthly din po namin ang Growing Deeper. Ito po ay sa pamuhay po namin at maranasan po namin ang bawat benepisyo at every time we grow deeper in your presence, Lord, ay naroon po ang pagpapala. Maraming salamat po. Kayo po ang patuloy na mapurihan sa aming buhay and sa lahat po ng aming gagawin pa sa maghapong ito ay kayo nga po ang manguna and sa salita naming mapapakinggan, gamitin niyo po ako instrumento, Lord, upang maibaba ang iyong salita at sa mga makikinig, gawin niyo pong matamang lupa ang kanilang mga puso na anuman po ang kanilang mapakinggan ay patuloy niyo po itong paalala at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw ng buhay. Thank you, Lord. Mangusap po kayo at kayo pong patuloy na manguna. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na po namin binibigay ang pinakamataas na antas ng aming pagpuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and Amen. Ayun po, good morning. Good morning po. Today is Friday, July 25. Yan. So ako po inaatasan na mag-share po ngayon ng pag-aaralan po natin. So yung ituro ko po sa inyo, good morning po sa mga nakaka-join pa lamang. And pwede po nating i-mention yung mga kasama po natin, mga disciples po natin, para makapanood din po sila ng ating live for this morning. And yung pag-aaralan po natin ngayon ay makita po siya sa 2 Chronicles, no? Ito po ay kasama din po sa ating mga readings, no? 2 Chronicles chapter 6 verses 21 to 42. No, medyo mahaba lang po siya ng konti. Pero pag-aaralin po natin siya, isa-isahin po natin, no? So yung pinaka nilalaman po nito, yung pong si Solomon, no, nung si David, no, pinagawa niya po yung nag-prepare po siya, no, ng mga pangangailangan para itayo po yung kauna-unahang templo po ni Lord, no. Hindi naman po siya doon titira, pero doon mamamalagi po yung kanyang presence, no. So dahil si David po, sabi niya ay siya po ay isang man of war, no. Maraming buhay ang kanyang binawian, no, binawian ng maraming buhay. Ang kanyang anak po yung magpapatuloy ng pagpapatayo ng kanyang templo, no? Dahil marami daw po yung kamay ni David kasi marami na po siyang napatay, no? Kasi dahil po siya po ay isang sundalo, no? Isa po siyang military. So kasama po siya sa military. So yung nagpatayo po ng kanyang bahay-panambahan o yung templo ay yung kanyang anak, si Solomon, no? Yung kanyang ina ay si Bathsheba, no? So yung pag-aaralan po natin, ito po yung story na kung saan nagpray po si Solomon, no? After maipatayo po ng temple, ito po yung unang ginawa niya. So nagpray po siya, no? Pinagpray niya po yung kanyang sarili, pinagpray niya po yung bayan, at
nagpapakita po yun ng matinding leadership. Yun po yung unang-una niyang ginawa, no? Hindi po siya nagparada, no? Hindi niya pinakita na ako yung hari. But siya po ay after maipatayo yung bahay po ni Lord, nagpray po siya ng matindi, no? Ginawa po niya, inipon niya po yung mga tao, yung bayan, yung mga Levita, yung mga pare, no? Para manalangin, no? So, yung story po dito, kakatapos lang po ng templo, at ito po yung gagawing permanenteng tahanan ni Yahweh, no? Yun po yung Diyos ng Israel. Kumbaga yung presence niya, doon siya mamamalagi. No, alam naman natin, no, hindi yun literal, no? Si Father, no, God the Father, syempre nasa langit. Yung presence niya doon po doon sa templo, no? So, sabi po dito, no, tinipon ni Solomon yung buong Israel, yung mga leader, mga pari, no, mga Levita, lahat po. Sa harap ng buong bayan, lumuhod po siya, no? So, makikita po yun sa chapter 6 verses 11 to 12. Nababasahin ko lang po, no? Ayan, dito po yung Bible ko. Sabi po doon, sa 12 and 13, pagkatapos, kaharap pa rin ang buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng dambana. May ipinagawa siya sa isang platapormang tanso. 5 siko ang haba at luwang, gayon din ang taas. Umakyat siya roon at lumuhod na kitang-kita ng buong kapulungan ng Israel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa ay walang Diyos na katulad mo. Tinutupad mo ang iyong pangako sa iyong mga alipin, walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama mo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa iyo. Tinupad mo ngayon ang iyong pangako sa aking amang si David. So nakita po natin, no? At nanalangin ng ganito, no? At itinaas niya ang kanyang mga kamay. Sabi po doon, marami po nakita po kay Solomon na nagpray po siya. Umakyat po siya doon sa platapormang sinasabi po dito. Tapos nagpray po siya. Amen. And nakita po natin yung kanyang humility na after ng pagkatayo ng templo. Kasi yung templo na yon, kumbaga sa panahon po natin ngayon, nag-aano po sila. Ribbon cutting, no? Yung ganon, church dedication, and yung church na dinededicate po nila kay Lord, no? Or house blessing, parang ganun po siya, or church blessing. Ganun po yung scenario ng ating pinag-aaralan po ngayon. After nilang magawa, no, ma-construct po yung bahay pa ng bahay ni Lord. Matagal po nila yung ginawa, at maraming kagamitan po yung nagamit. So, ganun po yung senaryo ng ating pinag-aaralan po ngayon. So, after magawa, nagpray po si Solomon ng ganyan. And then, sa ating pag-aaralan po ngayon, no? Ay, wait lang. Ay, nagulo yung aking camera. Ayan. So, sa harap po ng bayan, nanalangin po siya. And titingnan po natin dito, no? Kung babasahin po natin yung pinaka-topic po natin na summary, yung verses 21 to 42, ang panalangin po ni Solomon to, no, panalangin po niya para po sa bayan. Kung saan hiniling po niya sa Diyos na pakinggan ang panalangin ng sino mang lalapit po sa templo, sa anumang sitwasyon, kasalanan, like ganon, tagutom, digmaan, or pagkabihag, salot, at iba pa, no? So, bakit mahalaga po yung ginawa po ni Solomon po dito, no? Ito po yung simula po ng kanyang leadership. No? Ito po yung kanyang kauna-unahang hakbang na ginawa niya, no? So, ito po yung pagtatalaga po ng temple at pananalangin po para po sa bayan. So, pinapakita niya na ang tunay na leader, inuuna po yung Diyos, no? Hindi po yung trono. No, ito po kasi yung unang-unang parte po ng buhay ni Solomon, no? Alam naman po natin na pumalpak din po siya, pero ito po yung mga magagandang bagay na nagawa po niya noong kapanahon ng unang-una pa lamang, no? So, pinapakita po dito na pagkilala na hindi sapat ang galing po ng tao, no? Yung pag-aaralan po natin mamaya. So, bago po siyang hari, pero hindi po siya nagyabang. Nakita po natin, no? Hiningi niya karunungan, no? Hindi po kalakasan, no? Anumang kayamanan. Pero binigay po yun ni Lord lahat po sa kanya. Dahil hiningi niya po karunungan. At para po sa bayan,
yung kanyang hiling at hindi po sa kanyang para sariling kapakanan lamang. Amen. And yung paglilingkod po niya, no, naka-base po siya sa covenant ni Lord kay David, no? Hindi siya kumikilos dahil anak siya ni David, but merong pangako si Lord sa kanyang tatay na si David, no? Binigay po kasi yung covenant na yon, no, ni Lord kay David, at lahat ng kanyang magiging anak ay doon kukunin yung mga hari. Amen po ba? No? And darating po tayo sa ating pinamagatan ko pong yung topic po natin ngayon. Pinamagatan ko po siyang understanding. No, bibilisan lang po natin ng konti. Understanding. So bakit understanding? So ano po bang kinalaman ng ating topic sa ating pag-aaralan? Kasi sabi po diyan, si Solomon po ay hari, no? Bago po siya naka-stand o nakatayo, nag-under po muna siya. So nagpakababa po siya sa harapan po ng Panginoon bago po siya tumayo, no? Understanding. And nalaman ko po yan, no, nung naituro po yan dati ni Pastor Rodel, no. Kailangan muna magpa-under muna bago ka maka-stand. So understand, no. So yun po yung ating title for today. So yung unang punto po ng aking ituturo, sabi po dito sa verses 21 to 23, ang Diyos ay nakikinig sa tunay na panalangin. Point number 1 po natin. So, basahin po natin, no, yung 21 to 23. Sabi po dito, dinggin mo ang iyong alipin at ang iyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin mo kami mula sa iyong luklukan sa langit at pagkarinig mo'y patawarin kami. Sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at siya'y panumpain sa harap ng iyong dambana sa templong ito, dinggin mo siya. Yahweh, buhat sa langit, ikaw ang umahatol sa kanya. Parusahan mo ang nagkasala at pagpalain ang walang sala. So, hindi po inuutusan ni Solomon si Lord po dito, no, kung ano po yung kanyang gawin, no? But nagpe-pray po siya, no, kung ano po yung mangyayari, kung magkasala man isang tao. So, si Solomon, pinag-pray niya na, Lord, kung maari, ganito po yung gawin nyo po sa kanila, no? Ay napaka-powerful po ng kanyang prayer. Amen po. So sabi po dito, no, kapag daw ang tao lumalapit sa prayer po ni Solomon na, Lord, sa tuwing may lalapit po sa inyo sa panalangin, pakinggan mo, no? Napaka-humble ng kanyang panalangin. Lord, every time na mag-pray, na merong mag-pray sa inyo sa lugar na ito, Lord, please pakinggan nyo po sila. Ganun po yung prayer ni Solomon, no? Hindi lang para sa kanya, but para din po sa bayan. Amen. So tandaan po natin na hindi bingi po ang Diyos, no? Tandaan po natin, hindi bingi ang Diyos sa mga taong handang magpakababa. Amen. Yung point number 2 po natin, yung may pag-asa sa pagsisisi. No, tandaan po natin 'yon. And sa verses 24 to 31 po siya, no? Sabi dito, sakaling ang bayan mong Israel ay malupig ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala, sa sandaling magbalik loob sa iyo, kumilala ng inyong kapangyarihan, dumalangin at manawagan sa templong ito, dinggin mo sila at patawarin. Ibalik mo sila sa lupaing iyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Sakaling mapinid ang langit at hindi pumatang ulan sapagkat nagkasala ang bayan mong Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa iyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan sa pagkakakilalang iyon, ang dahilan ng iyong pagpaparusa, dinggin mo sila. Patawarin mo ang iyong mga alipin, ang bayan mong Israel, ituro mo sa kanila ang landas na dapat nilang tahakin. Papatakin mo ang ulan sa lupaing ibinigay mong pamana sa iyong bayan. Sakaling lumaganap sa lupain ang tagutom at salot, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y dagsaan ng lokton at balang, kung ang aliman sa kanilang mga lunsod ay makubkob ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot, sa sandaling ang bayan mong Israel o sino man sa kanila ay magsisi at inunat ang mga kamay paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa iyo. Dinggin mo sila mula sa langit na iyong luklukan at sila'y iyong patawarin. Ibigay mo sa bawat isa ang marapat sa kanyang mga gawa, sapagkat ikaw lamang ang nakatatalastas ng puso ng tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa iyo
habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay mo sa aming mga ninuno. So, dun po magtatapos yung verse ng point number 2 po natin. So, sabi po dito, kapag natalo kami sa digmaan dahil sa aming mga kasalanan, ibig sabihin, alam po ni Lord na, alam ng mga tao, alam ni Solomon na mayroong bunga yung pagsuway ng mga Israelita po dito, no? So, pero hindi po natatapos sa pagkatalo. So, sabi dito, kung babalik ang tao sa Diyos, syempre, may restoration po na magaganap. Sabi din po dito, mula sa tagtuyo, tagutom, peste, kalamidad, lahat ito ay kayang tugunan ng Diyos kung tatalikod po sila sa kanilang mga pagkakamali. Amen po ba? So, ang pagkatalo po ay hindi katapusan kung meron pong pagsisisi na gagawin po ang isang tao. Amen? And walang salot po na hindi kayang lunasan ng grasya po ng Panginoon. Yun po yung sinabi sa binasa po natin kanina na prayer po ni Solomon. So, point number 3 po natin, siya po ay Diyos ng lahat, hindi lang po ng ilan. Sabi po sa verses 32 and 33, idinadalangin ko rin ang dayuhan dito sa bayang Israel. Idinadalangin ko ang mga taga-malayang lupain na magsasadya sa templong ito upang manalangin kapag nabalitaan dinadalangin ko ang mga taga-malayang lupain na magsadya sa templong ito upang manalangin kapag nabalitaan ang kapangyarihan mong laganap at hindi mahadlangan. Pakinggan mo siya mula sa langit na iyong luklukan at ipagkaloob mo sa kanya ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang iyong pangalan. At tulad ng Israel, pupunta sila sa templong ito upang sumamba sa iyo. So, sinasabi po dito, kahit ibang nation po yung mga pupunta, no? Pinag-pray po ni Solomon na pakinggan din po nila kahit hindi kalahi, hindi sila mga Israelita. So, napaka-humble po na kanyang prayer na ang templo na pinagawa ni Solomon ay para po sa lahat. So, walang pinipili, no? Amen po, dahil ang Diyos po natin ay walang pinipili. Amen po ba? So, si Solomon po, no, hari po siya ng Israel, ay nagpray po pati yung hindi kabilang sa bayan ng Diyos, no, ay tatanggapin din po, no. So, ito po yung matindi po kasi yung kapangyarihan po ni Lord, no, yung inclusivity, no, inclusivity. So, kung saan kahit hindi po Israelita, kung tapat pong maghanap sa Diyos, ay papakinggan po ni Lord yung kanilang mga panalangin, no? Tayo po, hindi po tayo mga Hudyo, no? But tayo po yung mga hindi Hudyo. Ano pa tawag doon? Nakalimutan ko po yung tawag, no? But tayo po ay tumawag kay Lord. So tayo din po ay mga anak po niya, no? Amen po ba? Dahil tayo po yung mga lahi ni Abraham. Amen po. So, sabi po dyan, this reflects God's heart for the nations. Hindi lang po para sa mga church people, hindi lang po yung mga nakatira sa simbahan, palagi nasa simbahan, no? Yun yung, hindi lang po sila yung mga pinapakinggan po ni Lord. Amen po ba? So, hindi kailangan pinanganak tayo sa church, or ilang taon na tayo bago tayo pakinggan, but kahit bago-bago pa lang po tayo, kung tayo po ay tumawag kay Lord, papakinamdaman niya po tayo. Amen po ba? And then, point number 4, no? Sabi po dito, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na pagsisisi kahit malayo ka na, no? Sabi po sa chapter verses 34 to 39. Sabi po dito, sakaling dumako sa ibang lugar ang bayan mo upang makibaka bilang pagsunod sa iyong kalooban, kapag sila'y humarap sa lungsod na ito, na iyong hinirang at sa templong ito na aking pinatayo para sa iyo, at manalangin, diringgin mo sila mula sa langit. Pagtagumpayan mo sila. Sakaling ang bayan mo ay magkasala sa iyo, sinong tao ang hindi nagkasala? So, may emphasis po dito. At dahil sa galit mo'y bayaan silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man.
O sa lupaing pinagdalhan sa kanila ay makilala nila ang kanilang kamalian at tanggaping sila'y nagkasala at nagpakasama, sa sandaling sila'y magsisi ng taos puso at magbalik loob sa iyo, at mula ro'y humarap sila sa lupaing kaloob mo sa kanilang mga nuno. Sa lungsod na ito na iyong hinirang at sa templong ito na aking ipinatayo sa iyong pangalan. Dinggin mo sila mula sa langit na iyong luklukan. Dinggin mo ang kanilang pagluhog at ligtas sila. Patawarin mo ang iyong bayan sa kanilang pagkakasala sa iyo. So yun po yung ending po ng 39. So sabi po dyan, kahit nasa digmaan o nasa ibang bansa or bihag po tayo, no, yung mga Israelita po dito, kung magsisiman sila at lumingon po sa Diyos, may kapatawaran pa rin po, no? And alam po ng Diyos yung inner heart po natin. So, hindi yung panlabas. Amen po. Kaya minsan, kailangan na bumagsak bago bumalik kasi nakasulat po dito, no? Pero kahit sa kadiliman, may liwanag pa rin po na pinapakita si Lord po sa buhay po natin. And in our darkest days, no, doon po mas nagliliwanag si Lord, no? The more na madilim, the more na nagliliwanag po ang ilaw. Amen po. So, hindi mahalaga kung gaano po tayo kalayo, no? Ang mahalaga kung gusto na po nating bumalik. So, sa paningin po ng Diyos, ang tunay na pagsisisi ay mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan mong kasalanan. Amen po. Ang bihag na nagsisi ay mas malaya kaysa taong mukhang malaya pero alipin pa rin ng kasamaan. Amen po ba? So, napakatindi po nun. So, point number 5 po natin, no? Last na po to. Sabi, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, no? Last 2 verses, so 41 and 42 ng chapter 6. Halika na Yahweh sa iyong templo. Manirahan ka rito, ikaw at ang kaban ng iyong lakas upang maramtan ng kaligtasan ng iyong mga saserdote. At ipagdiwang ng mga tapat sa iyo ang iyong kabutihan. Huwag mong pagkaitan, Yahweh, ang iyong hinirang. Alalahanin mo ang mga ginawa ni David na iyong alipin. So, yun po yung ending ng ating reading, ng ating i-share po ngayon. So, sabi po dito, explanation po, no? Sabi po dito, si Solomon po ay umaasa po sa tipad ng Diyos kay David, no? So, umaasa po siya, hindi dahil siya ay anak ni David, but doon sa Diyos ni David na nagpangako po sa kanya. Amen. Hindi niya po sinasabi na, tatay ko si David, may pangako si Lord. No, but, yung kanyang pinanghahawakan, yung Diyos ng kanyang tatay, na merong covenant po sa kanya. Hindi dahil siya ay anak, kundi may covenant po sa kanya ang Diyos, no, sa kanyang tatay. Amen. Hindi dahil po sa galing lang natin, kundi dahil tapat po ang Diyos. Kahit minsan hindi po tayo tapat, no? Hindi nakadepende sa katapatan ng tao ang pagiging matapat ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang pagtatapos po ng panalangin ni Solomon ay pag-asa sa grasya at hindi po sa performance. Tandaan po natin yon. Amen. And yung susumahin po natin, no, kung isa-summary po natin yung story, no, yung prayer ni David as a conclusion na po, no. Napakatindi po kasi ng kanyang ginawa, no. After niyang maluklok bilang hari, ilang taon siya naghari, tapos pinagawa niya po yung templo ni Lord. Tapos, yung unang-una niyang ginawa after na maipatayo yung building, ay nagpray po siya. Nagpray po siya na nakita po na maraming tao, nagtaas po siya ng kamay, lumuhod po siya. And then, pinagpray niya po yung kanyang sarili. At the same time, pinagpray niya rin po yung kanyang bayan. No? Kanyang bayan and even yung mga hindi niya kalahi. Na sino man daw po yung lumapit sa templo na kanyang pinagagawa, yung templo ni Lord, ay pinagpipray niya na, Lord, pakinggan nyo po yung kanilang mga panalangin. So, ganun po ka-humble, no? Yung si Solomon sa kanyang panalangin. Nakakatuwa po yung kanyang ginawa bilang hari. Ibang-iba po kasi siya, no? Sa style ng kanyang tatay na si David. Si David po kasi more on
mga action po siya, no? Isa po siyang sundalo, marami po siyang nilalabanan, marami po siyang nilalabanan na mga laban na naipanalo through physical strength po talaga. Pero sa kanya, ginagamit niya po yung kanyang katalinuhan. Matalino po kasi siya, no? Kasi yan po yung kanyang hiningi. No, hindi po yun inborn. No, hindi yan inborn. No, normal na tao lang po siyang ipinanganak, nakagaya din po natin, no? But nung nagpakita po sa kanya si Lord sa kanyang pangitain, sa kanyang panaginip, hiningi niya po na bigyan po siya ng karunungan. Karunungan ng kanyang karunungan para mapamunuan na maayos yung kanyang nasasakupan. Sabi pa nga niya, paano ko mapapamunuan yung sobrang daming tao na to? No, so hiningi niya, bigyan siya ng karunungan ni Lord. No, so dahil sabi nga ni Lord, hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi mo hiningi na mapahamak ang mga kaaway, no? Binigay niya lahat, no? Sabi niya wala na magiging hari na kagaya mo, no? So walang ibang hari na nakaranas ng kanyang kayamanan o ng kanyang karunungan. Amen po. So ganun po yung kanyang story sa ating pinag-aralan for today. And I hope meron po kayong natutunan sa ating pinag-aaralan po natin ngayon na napakahalaga po ng panalangin. No, kagaya po nung sa church po natin dito, nung 'di ba naipatayo po 'yan, no, nandito si Pastor Rodal noon, nag-ribbon cutting, pinag-pray po natin simbahan. Parang ganito din po siya, yung scenario. No, nasa labas po tayo noon, nag-aantay, pinag-pray, nag-set Sunday service. And may ihalin tulad din po natin siya sa scenario na si Solomon ay dinedicate po yung church, no, yung templo ni God, no. Pinagawa niya po 'yon, dinededicate niya para kay Lord. Amen. So nakita niyo po ba yung scenario? After niya maging hari, nagpatayo ng templo, no, at nagpray po siya. Pinagpray niya po ng matindi, no, yung church building na 'yon, no. Amen po ba? So I hope meron po tayong natutunan sa ating morning prayer po natin this morning. So tayo po'y manalangin para po sa ating closing prayer. Come on, let's pray. Maraming salamat po, Lord, sa salita namin napakinggan po ngayon. Kayo po ang manguna at patuloy niyo po itong ipaalala sa amin at tulungan niyo po kami na ma-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang kalagahan nga po ng panalangin sa aming buhay, ayun po ang ma-apply po namin. Panalangin po namin ang aming sarili, panalangin din po namin ang ibang tao, at panalangin din po namin ang mga nasasakupan. Maraming salamat po. Ang araw na ito ay matagumpay na. Ang araw na ito ay productive. At kayo po manguna hanggang matapos po ang araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you all the praise, all the honor, all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, thank you po sa mga nagipagtiis na maisali po sa ating morning prayer. God bless po everyone. Sa lahat po ng papasok, sa lahat po ng magstay sa bahay, sa lahat po ng lalabas. So, ingatan po kayo ni Lord. God bless po.